Hello guys, welcome to this video. In this video guys, straight to the point po tayo. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nag-apply kay Tala. Tala, for the second time around guys. Yes guys, for the second time around, nag-try akong applyan ulit itong si Tala Fast Cash Peso Loan App. Yes guys, nakapag-apply na po ako dati dito. Sige, quick kwento lang po guys ha. Meron akong account dito guys and rejected po ako at hindi ko po alam kung bakit. Pero meron po akong hinala. Kung ano ba yung criteria ni Tala para mag-approve. Kasi guys, nung long time ago guys, kwentuhan ko lang po kayo ng mabilisan guys ha. Long time ago po kasi nakapag-apply na po ako dito nung wala pa po akong pinagkakakitaan at unemployed yata guys yung ano ko doon, unemployed. And approve po ako noon. Hindi ko na matandaan guys. Siguro mga 2016 gano'n. Matagal na guys, matagal na. Na-approve po ako sa halagang 1K pero hindi ko po grinab yun. Hindi pa masyadong wala pa akong alam sa mga GCash noon guys. Yung approved amount ko dati is tsaka wala pa yatang ano si GCash wala pa yatang ganun si Tala dati. Kasi dati guys nung na-approve ako is kailangan mo siyang i-claim sa ano. Kung hindi ako nagkakamali guys ha, hindi ako sure guys ha. Nung yung approved amount sa akin noon guys is kailangan kong i-claim sa mga pera padala. Siguro dahil wala akong GCash account. Ganun siguro yun. And then kailan lang guys, hindi ako sure guys, siguro naalala ko na guys, nag-apply ako dito nung last February guys, 2025. Nag-apply ako dito. And then hindi ko alam kung bakit ako na-reject. Siguro kasi meron si Tala, napakarami pong tanong ni Tala sa pag-fill up ko. Ang dami niyang tanong. Tinatanong niya yung nung that time na nag-apply ako guys, meron siyang mga tanong na kung magkano ba yung estimated na ano na nagastos ko nung mga nakaraang 3 buwan. Syempre, dineclare ko yung totoo guys kasi ano 'di ba? February yun eh. Ang tanong yata niya guys is for the last 90 days magkano daw guys yung nagastos ko. Di ba guys, ano yun, December, January, ano yan, di ba? Kasagsagan ng gastos yan ng tao guys kasi ano yan, holidays, di ba guys? Kasagsagan ng ano natin noon, mga gastos sa paghahanda. So, syempre, medyo malaki-laki yung declared ko. Ayoko naman magsinungaling. Kaya siguro, yun yung hinala ko na rejected ako guys. And then, ngayon nga guys, sa pangalawang pagkakataon, wag na nating isali yung una na nung panahon pa ng hapon. This time guys, nag-apply ulit ako and itong unang account ko guys is naghahanap ako ng way paano siya ma-delete guys, no? Paano ko siya i-delete sa Tala app. Pero wala akong makita na paraan doon para ma-delete yung account. Ang ginawa ko na lang guys is cleaner data ko si Tala app and then nag-apply ako ng panibago. Gusto ko lang makita guys kung ma-approve ba ako this time. So, ang totoo niyan guys, para hindi na kayo masyadong umasa, rejected po ulit ako at hindi ko po alam kung bakit. Napapaisip tuloy ako guys kasi ayoko naman magsinungaling dahil ako meron naman akong maliit na business and then syempre, honest din naman ako sa kung magkano yung nagagastos ko sa loob ng isang buwan. Alangan namang magsinungaling ako guys, di ba? Binabaan ko na nga sa totoo doon. Yun, binabaan ko na nga guys yung yung declared amount ko kung magkano yung meron kasi siyang mga ganun na tanong guys sa mga may Tala account na dyan. Siguro alam nila to kung ganito rin ba si Tala sa kanila nung nag-a-apply sila na may mga tanong si Tala kung magkano yung income mo in 30 days, magkano yung gastos mo in 30 days. Meron siyang mga ganun guys. And isa pang maiko-comment ko lang dito guys, personal opinion ko lang naman guys, etong si Tala yata yung online lending app na napakaraming tanong. Promise guys, ang dami niyang tanong. And this time guys, nung February guys, hindi ako sure kung humingi ba siya ng ID. Kasi this time guys, hindi siya humingi ng ID nag-fill up lang ako. So hindi ako nakarating sa point na nahingi siya ng ID. So pakita ko na lang sa inyo guys paano ako nag-start kasi hindi ko matandaan na nag-picture ako ng ID guys. So yes guys, check ko nga yung mga screenshots ko at hindi nga talaga siya. So, dito na tayo guys sa ating pag-a-apply. Papakita ko na siya sa inyo. Yan. Pag open mo nga ng Tala app is, ayan, makikita mo yung kanyang mga ads. And then, enter mo na yung number mo. Then, wait ka ng OTP. Yan, meron siyang OTP. Agad-agad, enter mo siya. And then, gawa ka ng 4-digit na PIN number. And then, nag-enter na ako. Tapos, kinonfirm ko na rin. And then, gusto ulit niyang magpadala ng 2 beses guys. Nagpadala ulit siya ng OTP para daw verify ko ulit. Ito, enter verification code, pangalawang OTP yan guys. And then, yun nga, pinaulit nga niya guys, nagpagawa ulit siya ng 4 na 4-digit PIN. Syempre, inulit ko na lang. And then, allow us to know you better so we can process your application, call data, SMS, contacts, location, yan. Start application.
SIM data, yan, allow mo lang lahat ng gusto nilang ma-access guys. So kaya ang sabi ko sa inyo, dapat ang mga cellphone nyo is, kahit pa sabihin na legit guys yung ano, kahit pa sabihin legit guys yung online lending app, wag pa rin tayong masyadong tiwala. Kailangan talaga malinis yung cellphone natin guys para safe tayo, ha. And then yan na, borrow your way daw, apply once and get repeat access when you need it. Continue application. Then loan application, pili ka na lang dyan, how did you hear about Tala, online ad. Personal information, yan, fill up na yan guys. Legal first name as seen on your ID, legal middle name as seen on your ID. Kung ano yung nasa ID mo guys, ito yung ilalagay mo dito. Sa mga hindi pa po nakakapag-try na mag-apply kay Tala, yan nga guys, kung ano yung pangalan mo sa ID, yun din yung ilalagay mo dito. Dapat match po sila, yung birth date mo, and then place of birth, mother's full maiden name, first name and last name of your mother. Parang hindi ko nilagay yun. Parang ang nilagay ko lang guys is yung ano, yung maiden name ng mother ko. Hindi kailangan pala mother's full maiden, first name daw and last name of your mother. Yes. Ano lang guys, apelyido lang ng nanay ko nilagay ko. Ako kasi minsan guys, shortcut ako magbasa, hindi ko binabasa ng kumpleto eh. So ayun, may clue na ako, isa pa yun siguro na rejected ako. And then email address, gender, civil status, yan. Alternative mobile number, yan. May pagkakamali ako doon, hindi ko nga binigay yung pangalan ng nanay ko. Apelyido lang yung binigay ko. Ngayon ko lang napansin guys, honestly ngayon ko lang napansin. And civil status, ayan, single, gender, and then email, and alternative mobile number. Province, yan, city, barangay, permanent address. So ang binigay ko lang guys is yung address ng ng ID ko. Permanent address. Hindi ko na binigay yung address dito, yung bago kong address guys. Yung binigay ko na lang is yung address na nasa ID ko. So yan, kumpletuhin mo lang guys yan. Do you own this phone? Yes, yan. What ID would you like to apply? Postal ID. Yan. Yan, pili ka lang ng ID guys. Ito yung ID pala na kailangan niya. What ID would you like to apply with? Driver's license, passport, social security system ID, PhilSys ID, you need, voter's ID, postal. So yan lang ang ID na pwede mong pagpilian. Yan ang ID na gusto ni Tala guys. Yeah. So wala siyang ibang ID dito guys. So yan lang talaga. Check information yan, do double check mo na guys kung tama yung siguro hindi ko na kasi mahirap nang takpan to guys sa sa overlay. So hindi ko na i-add to sa overlay guys yung screenshots nito. Check information na, yung i-double check mo na lang guys yung mga binigay mong information kung tama ba. Pwede mo siyang i-edit. Pwede kang bumalik at i-edit. At yun na nga guys, hindi ko talaga siya as in double check kasi akala ko sure na ako. Hindi ko na siya dinouble check guys. Akala ko wala akong error doon. So yun nga, naalala ko yung hindi ko nga binigay yung pangalan ng mother ko guys. So isa siguro yun sa sa disadvantage bakit ako rejected ulit. Ito na nga guys, ito na yung mga niya. Pagkakabahaba nga nitong kay Tala pag-a-apply. Additional information, ayan. Please answer a question. Meron siyang alam mo, sa totoo lang guys, kung para sa akin lang, nakakatamad balik-balikan para mag-apply tong si Tala kasi napakarami niyang tanong. Grabe siya guys sa mga tanong niya. At napapagod na rin tong cellphone ko sa exit na lang. Kung i-attach ko lahat to guys, napakarami nitong screenshot ko na to. Yan, please answer questions. Siguro hindi ko na to mai-attach lahat guys, napakarami. Yeah guys, pasensya na kayo, hindi ko lahat mai-attach tong hindi ko lahat maipapakita sa inyo tong mga screenshot na to guys kasi ang hirap-hirap mag-add ng screenshot guys sa video. So, eto nga lang, napakarami nga talaga niyang tanong, no. Natapos na tayo dun sa sa yung check information. Double check mo na guys yung double check mo na yung mga binigay mong information. Dito na tayo ngayon sa purpose for borrowing. What would you like to use the money for? Meron siyang tatlong option guys, business expense, personal expense, bills payment. Syempre ang pinili ko dyan guys is business expense. What kind of business expense yun? Growing a business. Tapos nagbigay pa ako guys ng describe how you will use this money. Sabi ko, to buy stuff for business. Purpose for yan. Ito na, education and work. Diba, ang dami ng tanong guys. Yan, pipili ka lang naman. Education and work, what type of work do you do? Please answer questions regarding your business. What is the name of your business? What industry is your business? Ito mga lang guys, kasi business nga po yung pinili ko. So syempre, pag ibang kategory yung pinili nyo, depende sa kategory nga po na pinili nyo. Ako kasi business, so ito na lang yung madi-discuss ko sa inyo guys. Yan, kailangan mong magpaliwanag ng maigi.
how long have you had your business? Yan, how frequently do you earn from your business, di ba? Ang dami niyang tanong, guys. Si Bilis, hindi naman ganito si Bilis, guys. Tsaka si Home Credit. Nakakaloka, di ba? Yung mga legit na hindi naman ganito. Please answer question regarding your business. How frequently do you earn? Once a month, once a month, twice a month, every day, other day. When will you earn next from your business? Siyempre, bukas. Kasi daily yung nilagay ko, guys, meron siyang tanong na when will you earn next from your business? Siyempre bukas, kung ano yung kailangan ilagay yung date, guys. Siyempre yung date bukas, yun ang binigay ko. How much money in pesos did you earn from your business in the last 30 days? Guys, sino sa inyo yung nakapag-fill up na kay Tala na bad trip? Yung napagkahaba-haba ng mga, meron siyang mga pagkahaba-habang papifill upan sa'yo, tapos meron din siyang pagkahaba-habang mga question and answer. Parang padadaanin ka sa butas ng karayom. Guys, si Bilis hindi naman ganito, si Home Credit hindi naman ganito, sino pa ba yung mga legit na, yung mga bank, digital bank, hindi naman ganito, guys. Kaya nagtataka ako bakit ganito si Tala, super. Ito, guys, hindi ko inaano si Tala, hindi ko sinisiraan si Tala. Ito personal opinion ko lang naman, guys, personal opinion ko lang. Ito, guys, alam ko na ganito kahirap si Tala, ganito kahirap applyan si Tala, napakaraming tanong, napakarami niyang pinapafill upan, question and answer, personal information, napakarami talaga, guys. So, wala lang, gusto ko lang namang sa mga wala pang Tala account dyan, gusto ko lang naman ma-share, guys, ang personal experience ko kay Tala at ang personal opinion ko na rin na ganito si Tala, kakaiba siya. So, sabi nila, nagbago na raw ng management. Sabi nila, guys, I'm not sure. Sabi nila, pero kung gusto nyo pang makilala ng lubusan tong si Tala App, guys, mag-ano na lang po kayo, mag-search na rin po kayo sa website or sa YouTube, guys. So, yan. What is the name of your business? If no name, then type none. So, syempre, nilagay ko yung pangalan ng isang business ko, kasi dalawang business ko, guys. Yan. What industry is in your business? How long have you had your business? How frequently do you earn? Yan. And then, parang walang katapusan nga, guys. Sa totoo lang, guys, kung nasa time ka ng pag-a-apply kay Tala, yung feeling na parang walang katapusan. Magugulat ka na lang, guys, na magugulat ka na lang na submitted application na pala. akala mo bukas ka pa matatapos, pero bigla na lang submitted application na. What is your primary source of funds? Meron pa siyang ganyan. Pipili ka lang naman dyan, guys. Meron na siyang ready-made na answer, so pipili ka na lang. What is your primary source of funds? Ganun. What other source of funds do you have aside from your employment or business? Yan. Do you have any outstanding loans? Siyempre, no. How much pesos in total did you spend on basic needs, rent, utility bills, and loans in the last 30 days? Yan, kailangan mong sagutin yan. Nilagay ko is secret na, guys, pero dinabaan ko talaga kasi nung February, guys. Sabi ko nga, katatapos lang ng holidays, ayoko naman magsinungaling. Siyempre, dineclare ko yung estimated na nagastos ko for the last 90 days. Kasi ang hinihingi niya nun, guys, estimated na nagastos ko daw for the last 90 days. Pero ngayon, guys, wala naman siyang ganun na tanong. Ibig sabihin, guys, siguro random siguro tong mga tanong niya, no? Hindi ako sure kasi nung February na nag-apply ako, guys, iba yung mga katanungan niya eh. Iba rin ngayon. Kumbaga nung February mas marami yata, guys, parang mas marami siyang tanong nung February. Nung last na nag-apply ako. And then ito na, education on work. Ba't na naman nandito tayo? Parang walang katapusan na. Purpose of borrowing. Check, i-double check mo na raw, guys. Double check na yung mga yung mga sinubmit mong answer sa question and answer, double check mo na kung tama yung mga binigay mo. And then ayan na, application, bigla na lang application under review. Akala ko may next batch pa na question and answer. So after nung check information, ayun, na siya, application under review na siya. And then maya-maya lang, guys, mabilis lang naman, guys, parang system generated na yata ito kasi napakabilis lang. Application not approved. View details daw, view details. Thank you for applying. Your application was not approved. Approval depends on many factors, including your application information, phone data, and more. Check this article for more information. Siyempre, hindi ko na chinek yung article. Wala lang, guys. Naumay lang ako. Naumay. Alam mo, wag ang dami yung tanong mo. So, yan lang, guys. Sa mga nagbabalak na mag-apply kay Tala, ayan, guys, ang personal experience ko kay Tala and a few of my personal opinions, guys. So, sabi nga, legit naman daw itong si Tala. So, marami naman, guys, gumagamit kay Tala at marami na ring years of users si Tala. So, legit nga siya, guys. And napakababa raw ng kanyang interest rates tsaka service fee. So, maganda raw talaga si Tala, guys. So, kung gusto niyo siyang itry, so itry niyo, guys, kasi legit naman si Tala. So, ito lang naman ang aking experience kay Tala, guys, my personal experience. Now, for the second time around is rejected po ako. I don't know why, guys. I don't know why napapaisip ako kung overqualified ba ako. Kasi nung time na, sabi ko nga sa inyo, 2016 yata yun, guys, is wala akong income noon. Ano lang ako, housewife, parang ganun. Wala akong maibigay na personal, income. Kumbaga, palamunin lang ako, ganun. Pero na-approve ako sa 1,000. 2016 yun, guys. Kaya,
yun nga, ilang beses akong napapaisip na siguro, for ano lang to, hindi ko rin alam, hindi ako sure guys, baka overqualified yung mga dineclare kong ano, income or your expense for the last 30 days. Eh syempre ayoko namang magsinungaling guys. Kayo ba? Wala lang, ito sa akin lang guys, ako ba, kakain ba ako ng halagang 1,000 pesos sa loob ng 30 days? Syempre ayaw mo magsinungaling guys, di ba? Pero, whatever. So guys, hanggang dito na lang to guys. Sana kahit paano is nakapagbigay po ako ng any kind of idea or about follow-up. And sana kahit paano useful po itong content ko ngayon. So, see you on my next video guys. Please, don't forget guys, don't forget to please check the video descriptions guys. Video description for more additional tips siguro or additional security awareness. And maybe a lot more. So, thanks for watching guys. Ingat po kayo. See you on my next videos.